This school year brought many challenges to the learners and the stakeholders. However, regardless of what we have gone through, we cannot deny the fact that God chose the General Roberto Natividad National High School to become steadfast and resilient with the different struggles. And now, we also give this gift that we are all cherishing. To officially start our program, please remain standing as we sing with respect and dignity the Philippine National Anthem to be conducted by Ma'am Dulce Corazon Obalos Balos, Master Teacher 1. To be followed immediately by an invocation, to be led by Celine Lane S. Castillo, a student with highest honors and second highest awarding of STE class. And to be followed by the singing of the school hymn to be conducted again by Ma'am Dulce Corazon Obalos Balos. Patawarin po kami sa aming mga pagkakasala. Linisin mo po ang aming puso't isipan upang maging karapat-dapat sa iyong kaharian. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa oras na ito dahil kami ay iyong pinagsama-sama upang gawin ang aming pagtatapos. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa aming mga guro na siyang nagturo at tumulong sa amin upang makarating kami sa kung nasaan man kami ngayon. Sa aming mga kaibigan na naging kasama namin sa hirap at ginhawa, at lalong-lalo na sa aming mga magulang na walang sawang sumusuporta at nagmamahal sa amin. Panginoon, pagpalain mo po ang kanilang mga buhay. Lord, dinadalangin po namin na bigyan mo po kami ng kalakasan at katapangan para sa magiging laban ng aming buhay. Alam po namin na nagsisimula pa lang po kami, kaya naman po ay hinihiling po namin ang iyong pagsama dahil alam po namin na hindi namin ito kaya ng wala ka. Panginoon, ikaw po ang maging ilaw sa landas na aming tatahakin. Ikaw po ang siyang manguna sa gawain ito upang ang lahat ng mangyayari ay maging maayos mula sa umpisa hanggang sa dulo. Panginoon, balutan mo po ng iyong banal na dugo ang lugar na ito upang ang anumang kong gawa at plano ng kaaway ay hindi magtagumpay in the mighty name of Jesus. Panginoon, ngayon pa lamang po ay inaangkin na namin ang katagumpayan na nagmumula sa iyo. Sa iyo po namin ibinabalik ang pinakamataas na pag-ulit pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.
highest awardee in ICT program, delivers her welcome remarks on behalf of the completers. Let us give her a round of applause. To our guest speaker, Sir Edmond G. Joaquin, to our division representative, SCAD Monitoring Supervisor and Division Watch Coordinator, Sir Mark Jason Valdez, to our beloved OIC School Principal, Ma'am Cheryl D. Garyaga, to our beautiful and very supportive Honorable Mayor, Anita Mananggit Aracena, to FPTCA President, Brian James Calio, parents, teachers, friends, and fellow completers. A pleasant afternoon to all of us, and I warmly welcome you to our moving up ceremony. Today is one of the most significant events in our lives. Not just for us, my fellow completers, but most especially to our parents and teachers who supported and guided us all the way to reach this very momentous part in our junior high school journey. At this moment, each of us has different emotions that we cannot explain because we are finally completing junior high school. Today, let us say thank you to our dear parents for working hard to give and help us afford good education that we can use to face the reality of life. Also thanks to you, madams and sirs, for all the knowledge that you imparted to us. Thank you for loving, guiding, and inspiring us in every situation when we needed someone to motivate us to strive harder and believe that we can do better and to become the best version of ourselves. Thank you for all the beautiful things that you taught us. It will never fade away. Rather, it will turn into wonderful memories and will never be forgotten. To the people who became a part of our junior high school, it is not a time of saying goodbye, but welcoming the new people who will add more colorful, fruitful, joyful, and wonderful spices to the challenging part of our next journey. Always remember, my fellow completers, as cliche as it may sound, this is not the ending and neither the beginning. Because, papunta pa lang tayo sa exciting part. Ika nga, let us not be afraid of what awaits us. Let us always be optimistic about the future. Don't be afraid of trying something new. Go on, laban na. Don't give up and fight for our dreams. So in behalf of grade and completers of this school year 2021-2022, once again, it is my pleasure to welcome you to witness this year's memorable moving up ceremony. I wish all the best of luck for the coming years in our lives. May the years to come be kind to all of us and may God bless us with success. Congratulations, Junior High School Batch 2022 for coming this far. Aim high, and let's make our teachers and most especially our dear parents proud. Let's start our first step to make a difference. Thank you so much. Sa nakalipas na 2 taon, tunay ngang sinubok ng pandemyang ito ang ating lipunan na siyang nagpahirap sa ating pamumuhay, maging sa sektor ng edukasyon. Maraming nagbago at nahirapan ng dahil sa mga inaasahang pagsubok na ito. Ngunit sa kabila ng ito, tayo ngayon muling magkakatipon upang ipagdiwang ang pagsusumikap ng bawat mag-aaral. Kanilang magigiting na mga guro at mga bayani at kapwa ko mga magulang. Nagtagumpay po tayong lahat. Marapat lang na ating batiin ang bawat isa ng isang masigapong palakpakan. Maraming salamat po. Ang araw nito ay natatanging pagkakataon upang mapasalamatan natin
ang lahat ng mga kawani ng paralang ito sapagkat hindi kayo sumuko sa hamon ng pandemya. Buong tapang ninyong patuloy na binigyan ang bawat mag-aaral ng karapatan na abutin ang kanilang mga pangarap. Salamat po, Ma'am at Sir, sa lahat ng inyong sakripisyo para patuloy na magkaroon ng access ng mga anak namin ng kwalidad na edukasyon. At sa inyo mga anak, ang ating susunod na bayani at kapagbangon ng ating lipunan, binabati namin kayo, maligaya kami, mga magulang, sa inyong nakamit na karangalan. Patuloy ninyong abutin ang lahat ng inyong mga pangarap. Marami man ang balakid at pagsubok sa inyo na inyo pang kaharapin sa mga susunod na kabanata ng inyong buhay, pag-aaral. Sabi nga ni Nelson Mandela, it always seems impossible until it's done. Salamat din mga anak sa inyong pagsusumikap na makapag-aral sa kabila ng hirap ng inyong pinagdadaanan sa pandemyang ito. Muli, sa pupo ng mga kapwa magulang, isang pagbati ng tagumpay sa lahat, patuloy na tayong kahabagan at pagpalain ng ating Panginoong Jesucristo. Muli po, magandang hapon po sa ating lahat. Maraming salamat po. Thank you, Sir Carlo, for gracing our ceremony. So, our dear learners, no doubt that you also faced various personal and academic challenges. Perhaps sometimes you also felt like playing the Father's hands. Nevertheless, you do not want to miss the forest for the trees. Your difficulties hopefully help you grow into the persons who can be resilient like a bamboo, especially when storms come. To surmount these difficulties, I know you have not only relied on your teachers and parents, but also to the Supreme Being. My dear learners, today you embark into the start of your new journey. The world is still healing from the COVID-19 pandemic, and your contribution to this healing will be valuable. The world is already in the different upheavals made worse by the pandemic. In this state of our world, shall you become weak, a quitter, or a loser? The school has taught you concepts and theories, but overcoming difficulties is the real test how far you successfully learned them. Pinatay kayo at hinubog ng mga aralin ang magiging tuntungan ninyo upang mas malusip ng lohikal at rasyonal. Sa mga pagsubok na dulot ng pandemya, mas inaasahan na mas kailangan ninyong pagpagbayan ang mga pagsubok na magpapahina ng inyong emosyon at kakayahang mag-isip ng naayon sa pagpapahalaga sa inyong sarili. You have to remember when social distancing and isolations are required. Your very own self is your best guide to continue on your journey. You are the most important brick of nation building. See your worth. Don't give up. Be brave and tell yourself how special you are to be on this level of your academic ladder. Cheer yourself up when you feel down. You must treasure what you have achieved. Do your part to contribute towards a fairer and just Philippines after this crisis. Tell yourself that you are fortunate to be part of rebuilding your community regardless how little or big step you will make to move forward. Sa mga katulad kong magulang, patuloy natin gabayan ang ating mga anak sa pagtahak ng kanilang pangarap. Dahil ang katagumpayan nila ay katagumpayan din natin. To our dear completers, may the sun shine on
congratulations to all of you. To our school's division representative, Sir Mark Jason Valdez, I have the honor to present to you the candidates for completion of General Mamer Natividad National High School this school year 2021-2022, composed of 165 males and 171 females, with a total of 336 learners. I hereby petition the Office of the Division Superintendent to certify the completion of the requirements of these candidates. Sir, we now await your confirmation. Your officer in charge, school principal, Ma'am Cheryl Cariaga, has been certified you completing class of General Mamer Natividad National High School, which composed of 165 males and 171 females, with a total of 336. Has satisfactorily completed all the requirements prescribed by the Department of Education for junior high school under the K-12 Enhanced Basic Education Curriculum for the school year 2021-2022. By virtue of the authority vested in me by the school's division superintendent of the SDO Nueva Ecija, Sir Jesse Denzel Ferrer, I, your monitoring supervisor in charge, hereby accept and confirm you as junior high school completers this 11th day of July 2022. Congratulations, completers. We are requesting the parents to please put the completion sash to your child. Congratulations once again to our completers. Now let us hear the message of our education program specialist, Sir Mark. Sa kabila ng pandemya na ating naranasan, eto po tayo ngayon. Masigla, matatag, patuloy na nangangarap at patuloy na nagsisikap. Tayo humarap sa iba't ibang uri ng pagsubok sa ating buhay. Isa na rito ang mapinsanang COVID-19, na kung saan ang lahat ay nakaranas ng paghihirap at apektado ang lahat ng sektor ng ating lipunan. Ngunit ika nga ni Oprah Winfrey, isang sikat na matagumpay na TV host sa Amerika, when there is no struggle, there is no strength. Nasusubok ang ating lakas at katatagan sa gitna ng mga pagsubok sa ating buhay. Dadaan at dadaan tayo sa mga pagkabigo at pagtitiis. Ngunit ang mga ito ay magdudulot sa atin ng higit na kakayahan na magagamit natin sa mga hamon ng ating buhay. Darating ang oras na kung saan ang pagsasakripisyo ay magiging daan upang makamit natin ang inaasam na kaginhawaan sa buhay. Hindi na mahalaga kung ano man ang nangyari sa ating kahapon o ang mga naganap sa ating karanasan o nakaraan. Gamitin natin ang mga natutunan natin para harapin at mapagtagumpayan ang ating mga takot at ang mga pangamba at mga agam-agam. Sabi nga, ang tao kapag dumanas ng mga pagsubok, kailangan huwag susuko. Matuto tayong maging matatag. Sabi nga ng karamihan, lalo ng mga guro, mapapagod pero hindi susuko. Isang pagpupugay ko sa ating mga guro. Dahil bukod sa different modalities po na pinagdaanan nila, may modular, may printed, may asynchronous, may online, ano po ba yung
iba't iba. And then, before tayo mag-graduation, meron tayong face-to-face classes. Na kung saan may nagpe-face-to-face class na nga, may nagpo-online pa, may nagpo-modular pa. Higit sa lahat, ang malaking pagsubok doon, yung pag-check po ng inyong modules. Hindi alam ng guro, alam ba ng guro na ang sumagot ka ba ng estudyante na yun? Siguro marami sa inyo yung mga lessons na kailangan sagutan or tapusin sa loob ng isang linggo, nasasagot lang sa loob ng isang araw. Kasi modern na nga tayo ngayon. Di ba mga computers? Darating yung time na gusto na natin sumubok. Pero sabi nga, bawal sumubok. Pwedeng mapagod. Kapag napagod, sabi nga, ipahinga mo lang yan, itulog mo lang yan, mawawala rin yan. Bangon ulit. Darating din sa buhay natin na minsan kinakailangan natin magpaubaya. Pamilyar ba kayo sa kanta ni Moira? Ano sabi ni Moira sa kanta niya? Minsan daw sa buhay natin, kailangan natin magpaubaya. Magpaubaya in the sense na kapag ang isang bagay ay hindi natin nakuha, huwag natin isipin na katapusan na yun. Bagos yun ang gawin natin instrumento, nahanapin natin ang panibagong bukas at pagplanuhan natin kung paano natin makukuha yung bagay na yun. Ang nagdaang 2 taon ay isang pagsubok sa ating katatagan bilang mag-aaral. Bilang miyembro ng isang pamilya at lipunan, gayon din bilang isang mananampalataya. Marami sa ating mga magulang ang nawala ng hanap buhay o nahihirapan mag-adjust sa bagong normal. Ngunit buo ang ating pananalig sa may kapal na isang araw ay matatapos din ang mga suliranin at tayo ay muling babangon at ating maharapin ang panibagong bukas. Ituloy natin ang ating pangarap. Dahil dito, ito ang susundan natin sa ating buhay. Ituloy ang iyong nasimulan dahil ito ang magiging inspirasyon mo sa kinabukasan. Ituloy natin ang buhay dahil may pangakong pag-asa at pag-unlad na nagmumula sa ating buong may kapal. Higit sa lahat, ituloy mo ang iyong paghakbang. Maging ito man ay maliit o marami pang paku-paku sa landas na ating dadaanan. Sapagkat sa pagpapatuloy mo na makamit ang iyong inasang narurog ng tagumpay, kinakailangan ang pagsubok at pagtsatsaga. Muli ay nais kong iparating ang aking paghanga sa inyong nakamit na tagumpay sa araw na ito. Ang aking pagpupugay sa mga magulang na naririto, sa mga guro at mga kawani ng General Mamerto Natividad National High School. Muli, my warmest congratulations to all the completers batch 2022. God bless us all. Po sa lahat ay hindi po talaga ako sanay magsalita sa mga completers tsaka sa mga magulang. Pero dahil lalakasan ko po ang aking loob para mga mag-aaral, kailangan po ninyo talaga na lumakas ang inyong kalooban at pag-iisip. At hindi rin po ako ganong nag-i-English, but allow me to introduce ang ating pong honorable at kagalang-gala na minuto, segundo ay nag-iisip ng proyekto para sa General Natividad. Palakpakan natin, Mayor Anita Mananggito. Sa din ito, mga minamahal na magulang, mainit na pagbati sa ating mga natatanging junior high school completers para sa taong panuruan 2021-2022. Ito
Ito ay isang pagkakataon upang kilalanin at parangalan ang mga katanging-tanging mag-aaral. Gayon din, bilang pagsalubong sa bagong yugto at pag-asa ng kanilang buhay. Isa ring pagkakataon upang pasalamatan ang mga magulang at guro na kanyang naging katuwang upang makamit ang tagumpay. Napakasimple po ng aking mensahe. Ngunit ang aking mensahe po ay taos sa puso. Ang mga completers po ngayon, unang-una kasama ang inyong mga magulang, nagsigaya. Yung iba naglitsyon. Yung iba, katulad na walang kakayanan, halimbawa, maglulugaw lang mamaya sa kanto. Pero iba ang kasiyahan po ng mga magulang na halos nagsumikap, gumising ng umaga, pumasok sa trabaho upang kayo mga completers ay maging complete. Bakit po? Dahil bawat sentimo na binibitawan po ng inyong mga magulang, ito po ay galing sa ating mga pawis, sa ating mga pawis. Kaya mga completers, huwag niyo pong sayangin ang pagkakataon. Ang mga magulang na gusto kayong maiahon, tulungan niyo po ang mga magulang upang sa inyong katagumpayan, makikita niyo, magbibigro na lang kayo sa ATM pagtapos na kayong lahat. Kaya ngayon, kayo po ay junior pa lang, susunod po, senior na, at sa susunod na susunod na susunod na susunod, senior na talaga. Kaya mabuhay kayo mga bata, mga kabataan, at mga magulang. Mabuhay po lahat! Anita M. Aracena. Sa inyong lahat, sa mga magulang at sa mga completers. Yung pag-aaral, di ba? Marami pa kayong step na pupuntahan. May K to 11 and to 12 pa. Then after, mag-college pa kayo. So, dapat hindi po kayo hihinto ng inyong pag-aaral. Dapat tuloy-tuloy. Ano, mga anak? Hello? Hinihinit na ba kayo? Bye-bye na ng bye-bye eh. Hindi na ako matagal magsalita. Bibilisan ko na. Para po makapagsimula na po kayo doon sa ibang part. Nasabi naman na kanina ng mga nagsalita dito yung mga dapat masabi sa inyong mga anak. Ano? Yung ating division representative, ang ganda na ng mensahe sa inyo, yung ating punong barangay, maganda rin yung mensahe na narinig ko. Ako naman bilang inyong punong bayan, nandito lang. Nandito lamang po ako. Pag kinailangan niyo ako, nandito lang ako, nasa opisina lang ako. Darating yung time, dati kasi ang programa ko, lahat kayo scholars. Pero nung dumating yung COVID, nabago. Ang naging scholar ko na mga college students. So, nalipat. So, pupunta rin naman kayo doon sa part na yun. Pag nakagraduate na kayo ng K-12, magiging scholar din kayo ng bayan. No? So, muli, hindi na ako magpapahaba. Ano? At alam ko naman na kami na pa kayo alauna dito. At dapat, hindi tayo titigil sa ating mga pangarap, mga anak. Ha? Yung mga pagsubok, dapat lahat lalabanan. Yun lang yung iiwan ko sa inyo dahil ako ganyan. Nung ganyan pa lang ako sa inyo, nagmula lang ako sa wala. Pinilit kong nakatapos ng pag-aaral. Hindi nga ako mag-aaral ang magulang ko. Pero hindi yun naging problema sa akin. Kasi bawat problema, merong solusyon. Gagawa ng paraan. Pag hindi na kayo kaya pag-aralin ng magulang nyo, gumawa ng paraan. Ako nung college ako, sinasabi ko lagi, sinishare ko. Nung third year college ako, sinabi ng magulang ko, anak, hindi na kita kayang pag-aralin. So sabi ko sa sarili ko, kailangan kong makatapos ng pag-aaral. Kaya nagtrabaho po ako sa araw, nag-aral ako sa gabi.
hindi yun. So, hindi yun problema. Basta gusto mo, basta may pangarap ka, may determination ka, matatapos mo kung ano yung gusto mo. Ano? So, mga anak, ano lang yun, sinishare ko lang sa inyo kung ano yung dinanas ko. At ngayon, eto na ako. Nakagraduate ako, ngayon yun ako. Diba? So, hindi problema yun. Lahat may solusyon. Nagawa kong maging sales lady nung third year college ako sa Blas Edward. Kung natatandaan ninyo, hanggang ngayon may Blas Edward pa, doon ako nagtrabaho nung college ako. So, mga anak, kaya ko lang sinishare ko sa inyo, ibig ko lang sabihin, yung kahirapan, ipihad lang para marating mo ang iyong mga pangarap. Ano? So, okay na. At muli, nagpapasalamat po ako sa inyo, sa mga magulang nyo, sa lahat ng sumuporta sa akin ng nakaraang eleksyon. Salamat po sa inyong pagsuporta. At students, sa mga completers, at God bless po sa ating. Thank you po. Will be fine. At this moment, we will now distribute the certificate of completion to our completers and the certificate of recognition and medals to the students with academic awards. Junior high school completers, please come on the stage once your name is called. You will be guided by your respective advisors. Abelian L. Martin A. with honors. Alcantara Justine C. with honors. Katabang Justin Anthony D. with honors. Constantino Justice A. B. with honors. De Gracia Chad Ronnie S. with honors. Thank you so much, Sir Lester and Ma'am Lovely. Okay, so kailangan tama at saka sigurado yung sasabihin kasi staff yung ating guest of honor ngayon. Baka pumutok. Char. Okay, so ito na. So our division representative, EPS and Social Mobilization Network, SGAD Monitoring Supervisor, and Division Watch Coordinator, Sir Mark Jason Valdez. To our beloved OIC School Principal, for this momentous event, the most awaited moving up ceremony. He is all the way from Barangay Bisilen, General Mamerto Natividad, Nueva Ecija. He is the son of Mr. Eduardo Fausto Joaquin and Mrs. Lucila Galvez Joaquin. He was born on March 13, 1995, and he is the second child in a family of 6. He graduated elementary at Partida Elementary School, Partida, North Zagray, Bulacan. He went to the General Mamerto Natividad High School in his secondary years and graduated in 2012. An alumna and pride of our school. That is why all of his teachers that are here today are indeed proud of what have become of
Bakit ako? Bakit ako ang nakatayo dito ngayon? Although pinangarap ko ito noon, ngunit hindi ko po akalain na dumating na po pala ang takdang panahon at ako na nga po pala ang magsasalita. As I have read the team, graduate at K-12, musigasig sa mga pangarap at matatag sa mga pagsubok, doon ko po napagtanto kung bakit ako pinagtulungan ni Ma'am Joy at ni Ma'am Cheryl dati po sa pag-umbisi po sa akin na maging guest speaker sa harap po ninyo ngayon. Marahil ay nasaksiyan po nila kung paano po ginapang sa sarili ko, maabot ko lamang kung nasaan po ako ngayon. Wala naman pong espesyal sa akin. Hindi naman po ako ang last valedictorian ng aming batch. Hindi nga po ako hindi po ako kasama sa top 10 students. Ako po ay kagaya lamang ng karamihan sa inyo. Opo, isa lamang po akong ordinaryong mag-aaral. Ang mayroon lang po siguro sa akin ay ang determinasyong makikita lamang sa mga estudyanteng dumadaan sa kahirapan at matinding pagsubok sa buhay. Ngunit patuloy na lumalaban, sigasig sa mga pangarap, at nanatiling matatag sa kabila ng mga problema. At iyan po siguro ang nakita nila ma'am sa akin, bukod po sa pagiging COVID. Ang hindi ko maniwala, hindi magkakajawa. Magkakajawa, sir. Pero bago po ang lahat, let me introduce you myself. Ako po si, as I said earlier, ako po si Patrolman Edmar Bokin, proud member, Philippine National Police, Special Action Force, also known as SAP, 4 years in service, at nakatalaga bilang isang sniper. Pero bago po, maniniwala po ba kayo na 5 taon nang iginugol ko sa General Mamerto Natividad National High School? Nung time po namin, 10 years ago, 4 years lang po ang high school. So, ako po tinapos ko po siya ng 5 years. Napakatindi ko, alam. Dinaigo ko po yung mga teachers ko. Naunahan ko sila mag-masteran. Pagkatapos na po, inaalam na ako kung pwede na ako magturo ng 4th year. Pero, biro lang po yun. Balik po tayo. Saksi po ang ating mga teachers sa mga pinagdaanan ko sa buhay. Marahil ay mababakas sa aking record na on and off ang aking performance nung ako po ay nag-aaral pa. Kagaya ng karamihan sa inyo, ako din ay nabibilang sa may mahihirap na pamilya. Opo, tapos sa pinansyal. Madalas nga ay pumapasok po ako walang-wala. Wala akong baon. Kaya ganoon na rin po, hindi po ako nakakasama sa mga activities. Tumating pa ako sa punto na mas pinili ko na lang pong maglakwatsa kaysa po pumasok. So, bakit po ba ganun? Yun po ay para magmukha akong cool. Opo, cool. Marami sa inyo, cool dyan. Pero alam ko pinagdadaanan nyo. Pinagdaanan ko na yan. Alam ko dahilan nyo, bakit? Kasi, merong iba dyan na kagaya ko, ayaw ipakalata na dumadaan kayo sa matinding pagsubok ng iyong buhay. Yun nga po ay kahirapan. Kaya, yun po ang nangyari sa akin. At para naisip na lang ng mga classmates ko na, yan, si Joaquin, hindi pumapasok yan kasi bulang-bulang yan. But deep inside, hindi ako pumapasok kasi walang-wala talaga. So, nag-struggle talaga ako. Yun yung naging coping mechanism ko para ma-diverse mga negative na bakit hindi na makita sa akin. Kasi nga, may naman talaga. To make this long story short, 2 beses po ako nag-4th year. Opo, nag-master rin nga po ako ng 4th year. Yun nga po sa akin, naalaala pa yung mga teacher ko na mag-master. Ano bang nangyari? Bakit biglang nagbago ang hihit ng namin? Bakit naisip ko na bumalik sa pag-aaral at tapusin ng high school? Yun po ay sa kadahilan naranasan ko po ang tunay na hirap ng buhay. Although kumikita po tayo sa pagsasaka, pero sabi ko sa sarili ko noon, hanggang dito na lamang ba ako? Wala naman pong
pagsasaka. Ngunit sabi ko rin noon na darating ang araw, hindi na ako makikita niya. Hindi na ako makikigapas at makikiyahin. Kundi ako na rin mismo ang magpapaani at tutulong sa mga kagaya ng mapuswala. So, nag-isip ako sa paanong paraan. I tell myself that the only way is makapagtapos ng pag-aaral, magkaroon ng magandang trabaho, at kumita. Parang ang dali, ano? Parang isang isip ko lang, ano? Nasolusyonan mo na yung problema mo. Kaya naman, sa aking pagbabalik sa aking pag-aaral, ay pinabuti kong matapos ang aking high school. Pagkatapos ay nagtrabaho ako kung saan-saan. Nag-ipon, nang sa gayon ay makapag-kolehiyo. Hindi rin naman naging madali ang aking college life dahil kinailangan ko rin kong suportahan ang sarili ko habang ako ay nag-aaral pa. Tuwing wala po akong pasok ay pumapasok po ako bilang isang merchandiser sa iba't ibang mall. Salamat po sa Panginoon kasi nakakilala ako ng mga tao na kinasangkapan niya upang mapagtrabaho habang nag-aaral. At sa awa din po ng Ama, natapos ko ang kolehiyo ng tuloy-tuloy sa loob ng 4 na taon at nakapasa sa board exam, which I also aim to top. But wasn't able to do that, but at least I passed with satisfying grades. So dapat ganun din kayo mag-isip, always on top. Para whenever you fail to make it to the top, at least you pass. Akala ko noon, okay na. Pagkatapos ay madali na ako makakahanap ng trabaho. Marami pa rin pagsubok ang aking pinagdaanan. Gayun pa man, napakapalang ko pa rin. Dahil isa ako sa napili at nakapasok ako bilang kaalib at bilang isang soft trooper. At ito po pirina ito. Ito po ang bunga ng dugot pawis na inali ko. Sa maraming pagsubok, maraming training na aking pinagdaanan. Ito rin po ang simbolo ng pagtsatsaga. Sa totoo lang po ay napakahina kong tao. Subalit, nalampasan ko po at napagtagumpayan itong mga training sa komando at sniper dahil hinubog ako ng mga pagsubok. Naging masigasig sa pangarap at pinatatag ako ng mga paghihirap na pinagdaanan ko sa aking buhay. Na siya na rin naging inspirasyon ko kung hindi susuko. Kaya naman, kung isa man sa inyo ang may mabigat na problema o ano man naman ang pinagdadaanan niyo sa buhay sa ngayon, gawin ninyo yung gasolina. Gasolina na magpapatakbo at magpapaalam ng inyong mga damdamin na siya rin magtutulak sa inyo upang abutin ang inyong mga pangarap. May kasabihan nga kaming mga asa na the more you sweat in training, the less you bleed in battle. Hindi po ito nangangahulugan na magiging madali na sa inyo ang aktual. Ngunit mas malaki ang posibilidad na makamit mo ang tagumpay kung pinadaan ka muna sa mga pagsubok. Kagaya na lamang po ng ginto. Alam niyo po ba na ang ginto para maging dalisay ay dinadaran mo sa apoy? Wala pang ipinagkaiba sa atin ng mga tao. Ipinapadaan po muna tayo sa maraming pagsubok sapagkat bahagi po yan ng daan patungo sa tagumpay. Kaya naman, umaasa ko na sa susunod na panahon ay kayo naman ang tatayo dito upang magsalita kung paano nyo nakamit ang inyong tagumpay. Kaya naman sa inyong lahat, sa mga magulang, saludo po ako. Ipagpatuloy niyo po ang laban sa buhay at muli, congratulations. Thank you so much, Patrolman Eddie Mark G. Joaquin, for coming over, gracing our prayer, and inspiring all of us. You are indeed the pride of General Roberto Natividad National High School. Good afternoon to everyone. It is my humble honor and distinct privilege to speak a few words of gratitude and
teachers provided our needs and persevered in molding us into what we are now. Thank you for all the things that you've done for us, and I hope that we are proud. To our friends that saw how hard life was to us, but still keep fighting on our side, we are thankful that we have you. I want to call out my friends. You guys are and always will be a great part of myself, because I think that without you, I would be leaving. We met as broken pieces, but we help each other to make a tougher and better versions of ourselves. I am so proud that we made it here, not for anyone else, but for ourselves. And of course, we are also thankful for those who failed to bring us down, because they are the ones that made us realize that we have gone this far. To my fellow awardees, thank you for your patience. This is another notable event on our life, the day when we will reap the fruit of our hard works. So, my beloved fellow completers, this is the result of all the consequences that we've gone through and the sacrifices that we've made. There are times that some of us didn't have enough sleep, woke up at 3 a.m. and had breakdowns because we are physically and mentally tired. This is the outcome of all the efforts that we've done. So we must congratulate ourselves for being tough, patient, and strong. Be proud that we have remained standing, even if there were many thundering and thumping storms that came on our way. This is a big accomplishment that will serve as one of our inspirations in life as we take different paths after having a grateful occasion. Indeed, moving up to senior high school is another milestone for us, because we became victorious despite the hindrances that was brought by the pandemic. Never give up. We should all keep moving forward to our success. This ending symbolizes a new beginning. We should be ready for the next journey. Remember, there is always a light at the end of the tunnel, so keep going, and bear in mind that we are the master of our own. On behalf of the Grade 10 awardees, I am Liza Mea Gallardo. Thank you very much, and may God bless us all. And repeat after me. I, Kim Ashan S. Castillo, a member of the Junior High School Completers, for the school year 2021-2022, of General Roberto Natividad National High School, sincerely and devotedly, express my thanks to God Almighty for the blessings He gave me on this day of my completion ceremony. I promise to continue the sublime ideals of my school, which always lead me to be zealous, earnest, and hardworking in all endeavors. I shall be willing and easy to offer the fame that I have acquired anywhere and anytime, that I shall be called and needed
make it not like this, make it drop. Maila Siliaga. Ito ay isa sa mga most unforgettable moments sa buhay namin mga magulang. Nag-a-agree po ba kayong lahat ng mga parents dito ngayon? Siguro itatanong niyo po kung bakit. Bakit nga po ba mga magulang? Sapagkat napagtagumpayan po ng ating mga anak ang 4 na taon ng kanilang pagsusumikap sa mataas na paaralan. Lalo pa nga po at ika ngay dumaan tayo sa panahon ng pandemya kung paano nasubok ang bawat isa sa atin. Tayo bilang mga magulang, ang ating mga anak bilang mga mag-aaral, ang mga guro at staff ng bawat paaralan, gayon din ang mga lokal na pamahalaan at pamayanan at ang buong sistema ng edukasyon. Ika nga nagkaroon tayo ng tinatawag na online classes at saka yung mga modules. Subalit napagtagumpayan natin ang lahat ng yun. Kaya nga heto tayo ngayon magkakasama upang saksihan at samahan ang ating mga magulang, ang ating mga anak rather, sa kanilang tinagutagumpay na ito. Kaya lang, ika nga, hindi natin mararating ang tagumpay na ito or hindi magiging posible ang araw na ito kung hindi dahil sa mga masisipag, sa mga selfless, dedicated, patient at mapagmahal na mga members ng faculty and staff ng paaralan ito. Palakpakan po natin silang lahat. Salamat po sa inyo mga mama at mga sir. At ang isa pa po natin bibigyan ng pasalamat ay ang paaralan nito, ang General Mamerto Natividad National High School. Ang paaralan na sa loob ng 4 na taon ay naging pangalawang tahanan ng ating mga anak. Ang paaralan din ito ang naging katuwang nating mga magulang sa paghubog ng ating mga anak into better individuals. Salamat po, General Mamerto Natividad National High School. Isa din po sa ating bibigyan ng pasasalamat ay ang ating lokal na pamayanan at pamahalaan na pinangungunahan ng ating Mayor Anita Rosena at saka si Barangay Captain Marvin Manuel. Salamat po sa inyong walang sawang pagtulong at pagsuporta sa paaralan ito. Salamat po sa ating mga co-parents at guardians na narito ngayon na ika nga sa loob ng hindi lamang 4 na taon, but ika nga since birth, narito tayo para itaguyod ng ating mga anak, ang mga batang ito, na walang
Subalit ika nga hindi lang dito natatapos ang ating responsibilidad sa kanila. At higit sa lahat, ang dapat natin pasalamatan, bigyan ng pagpupugay ay ang ating poong may kapal. Sapagkat dahil sa kanyang awa, patnubay, pagpapala at mga biyaya, naririto tayo ngayong lahat magkakasama. So now to you, young ladies and gentlemen, today is not the end, but rather the beginning of your journey in life. Ang iba sa inyo dito, malamang dito pa rin mag-aaral sa paaralan ito. Ang iba sa inyo dito, lilipat na ng ibang paaralan. But wherever you go, always bear in your mind and in your heart all the efforts, all the sacrifices and struggles your parents and your mentors and your teachers did for you. Soar high, young people. Aim for the best. Eyes on the prize. And always keep in mind to keep your feet firmly rooted on the ground. Congratulations to all the completers, parents, faculty, and staff. Thank you po